Sa Gloomy Monday, so good morning. So one of the best succulent na as in sobrang ganda and sobrang napakadaling alagaan is our Graptopetalum aronpe. Tignan nyo naman. Naghulog lang ng dahon dyan, tutubo na yan. 100% propagation for this. Kahit cuttings, napakadali guys. Yan, so marerepat ko na sila. And ito pala yung arenas. Yung last time, hindi ko matandaan yung ID. Arenas pala to. Yan yung mother. So, sobrang cute din yan. And ito naman ay flat moonstone. So, baka tanggalin ko na sila sa pot. Yan, mabilis din yan dumami. Yan ang ating aronpe. Napakaganda. Very purple siya pag sun-stressed. Halos nagba-brown din yung iba, parang choco moonstone. And they love water, they love full sun. Yan, dapat meron ka nito, lalo na't beginner ka. Ayan guys, tinanggal ko na. Ito yung arenas. Gustong gusto ko to kasi para siyang rose. Tapos ang bilis din dumami. Yan, so yung kinatings ko na dalawa is from dito. Yan, ang ganda niya. And, tingnan nyo guys, dahon lang yan, tumubo na oh. Napakabilis niyan. Yan oh. So, ganyan si aronpe. And, ang dami niyang lagas na dahon. Kasi ano to, uhawin. And, nagiging leggy na yung likodan oh. Ayan oh. Dami dyan kasing nahuhulog na leaves, tumutubo na lang. Ayan, inaprot ko na yung iba. And, nag-cuttings na ako. Ito yung matatangkad. And, ano to guys, ang bilis nito mabuhay as in. Kaya, hindi ako takot na i-cuttings to sila. Kasi, mabubuhay ka agad. And, ayan, i-cuttings ko na rin yung iba. Kasi, i-rearrange ko rin. Ayan, may mga aerial roots na. Yan, tapos yung mga nalalaglag na dahon, itabi nyo lang. Tutubo agad yan. Ano, puro dry leaves. Sabunutin ko muna na. Madali kasing madali siyang matanggal ng mga leaves pag nasagi. Yan eh. Ang daming dito, leaf propa. Yan, nagtubuan na. Parang may langgam yung yung soil na maliliit. Teka, i-ano ko lang yung camera ko. Ayan guys. So, nag-add na ako ng ramgo. Tapos, papatong ko na yung iba. Dito ko lalagay si arenas. Yan, ang ganda niya talaga. Para siyang rose. Ito si white one. Yan, mabait din yan. Kinatings ko na lang kasi dami niya ng aerial roots. So, ganun lang ako guys pag nagre-repat. Madalas kinakatings ko. Parang parang start anew siya. Nagtagang ko to parang mababa eh. Yan, arenas, mabait din to, arenas. Tagan pa natin. Yan. Ayan guys. Dito sa gitna, tutusok ko na lang yung ito yung matatangkad nating na cuttings. Yan, may aerial roots na rin mga yan. Yan, i-arrange ko sila dyan sa gitna. Yan, mag-uugat agad yan. Napakabilis talaga ng aronpe. Yan, inuna ko tong matatangkad. Yan, sila rin yung may pinakamalalaking rosette. So, dyan sila sa likodan. Mabilis din to guys, mag-etiolate. As in, sobra. Tanggal ko na to, nahirapan na. Nasasagi ko yung dahon eh. Yan.
Pag nilagay nyo to sa shaded, as in ano siya, magiging kulay gray. Tapos yung dahon, hiwa-hiwalay. Parang ganyan sa baba. Ganyan mangyayari. Yan, i-cuttings ko na lang sila kasi puro naman sila aerial roots. Parang bagong plant na refresh. Yan, gusto ko yung ganun eh. Yan, cuttings. Dito, may space kasi. Lagyan na rin natin. May ano pa. Ito. Yan, i-cuttings ko na lang lahat. Ayan, ito, hindi ko na itatanim. Alam nyo ba guys, usually, pag nagka-cuttings ako ng halaman, ng succulent, madalas nadideds yung mother. Yung kinatings ko na Dionysus, di ba nagpops ng madami yung mother kasi nakat ko. Ano rin, natuyo. Ayan, pinutol-putol ko na guys yung mga aron pea para tusok-tusok na lang. Mas madali kasing i-arrange pag ganito kaysa yung buong plant. Tapos, hindi ko na itatanim yung pinaka mother plant kasi alam ko matutuyo na naman siya. Ewan ko ba, kaya dati pag nag-cuttings ako, edi yung top cut, pinapamigay ko. Yung mother talaga na naiiwan sa akin, natutuyo. Pero buti na lang, may iniiwan pa rin ako sa akin na ibang top cut or ibang leaf propa. Para hindi ako nawawalan ng ganung halaman. Yan, lalagyan ko lang sila guys ng Starkle G. Kasi yung old mix, may mga ano siya, langgam-langgam. Pero wala namang pest. May langgam lang. Kasi pag may langgam guys, sila yung nagdadala ng mga pest. Or minsan, pag may langgam, ibig sabihin may pest. Kasi kinakain ng langgam yun. Pero dito naman sa dahon wala. Baka tumatawid lang. Yan, so scatter lang. Wala akong measurement guys ng Starkle G. Ano lang, pinch-pinch lang. Tapos, lalagyan ko din ng toppings ko na cultured soil para mag-hold sa ating cuttings. Yan. Or pag naglagay kayo ng Starkle G, pwede nyong takpan ng soil mix para hindi hanginin. Kasi, syempre, ano rin yan, insecticide yan. Ayan, mayroon ng cultured soil. Yan, tusok ko na lang yung ibang natitira guys. Yan, mas maganda tingnan pag pag cuttings kasi na-arrange natin. Tapos, lalaki na rin yan. Mahaba to masyado. Yan. Yung maliliit, ito natin lagay sa harap. Yan, tapos, mga ilang weeks lang, ano na to. Gaganda na to. Makulimlim naman ngayon eh. So, ilalabas ko na lang din agad. Ang sunlight nila guys, mga ano lang, until 1 p.m. Minsan 12 p.m. Ganun. Tapos, afternoon sun, nagre-reflect na lang sa kanila. So, ganyan ang sunlight nila dito. So, okay na yun. Hindi na sila etiolated pag ganun. Basta may direct sun ng mga ilang oras. May sumamang langgam ah. Baka mag-attract na naman ng ano. Pero wala pa naman akong succulents na nagkaroon ng pest. Okay, ilan na lang po. Ang madalas nagkaka-pest ko is may house plants, yung scales, ganun. Aglaonema, millibugs pala, o spider mites, sa hoya, yun.
Pero sa succulents, thankfully, wala naman. Yan. So, yung mga wala pang Aron Pay dyan, very highly recommended talaga to. Napakadaling ipropa. And napakaganda. Yan, full na. Yan, ang ganda na nila tingnan guys. Oh. Yan, hintayin ko na lang na mag-stable. Ayan sila, full. Ito si Arenas. And ito, itatanim ko na lang to. Mayroon akong pot ng flat moonstone. Ihahalo ko yan. Ayan. So, thank you guys for watching. And sana mag-subscribe kayo. And ingat kayo lagi. See you soon.